Good morning. I'm former Cabinet Secretary Relly Fajardo from President Gloria Macapagal Arroyo's administration. Maupay nga aga, maayong buntag. I'm former Governor Ben P. Ibardoni, and we are The Spokes. From the Palace House then to our group chats now, we'll be giving you conversations that will make you think and assess so that you could come up with your own personal opinion. Our hot off the grill headliner, noted by the Spokes, the House Committee on Justice has dismissed the 2 impeachment complaints filed against the President. Gov. Ben, what do you think about that, di Ako, ba? expected naman yan. Oo Expected. nga, yeah. Una, it's a political. No? It's not surprising, di ba? Not surprising. Yeah. Second, it appears that there was really no substance. Kasi, alam mo, si Crelly, the Constitution has put a very high bar on impeachment kasi para ma-avoid yung harassment na kada ano na lang, kung anong mga allegations, file impeachment. So, mahirap mag-convict. No? It has to be mayroong willful intent to violate the Constitution. Ngayon, kung mga allegations lang based on media reports, bad governance, ay hindi yan covered ng culpable violation of Constitution. Halimbawa, yung kay dating Pangulong Erap, eh, may testimony na tumanggap siya ng waiting money. May bank trails, yung bank deposit. So, yun talaga, may direct. Halimbawa, yung secretary kay Chief Justice Corona, yung discrepancy dun sa mga salin niya, ganun. So, whereas ito naman, tiningnan ko, parang karamihan media allegations So, ano kasi, Gobe, kahapon nga during the interview with the former Congressman Teddy Casino, nakita niya na, sabi niya talagang medyo minadali, no? Yung pag-file nila ng complaint kasi nga may nauna eh. So ayaw nilang mangyari ulit yung nangyari kay VP Sara, 'di ba? Na magkakaroon ulit ng 1 year na ban rule dahil nga may naunang nag-file. So minadali nila. So pero yung sa akin po, no, ako at least nagkaroon man lang sana ng opportunity para to clarify issues, to surface the evidence at maipakita rin ng Congress that there's that the due process is in action. Kasi whether sabi niyo nga very high yung standard na nandun sa constitution natin, I understand that. But grabe kasi itong, I think this is the biggest scandal that we ever have in the country. And yes. this is also an opportunity sana for Congress, no, na maibalik rin, chance to for Congress na maibalik yung trust ng taong bayan din sa institution. 'Di ba? Kung sana na pag-usapan man lang. Kasi except medyo iba itong case na to kay pero kay pwede Presidente. pwede namang pag-usapan pa rin yan. Hindi sa issue ng impeachment. Kasi nga yung impeachment is a very delicate, sensitive issue. No? Kailangan talaga, hindi pwedeng dadalhin mo lang yung presidente doon sa Committee on Justice to explain, wala namang direct evidence na tumanggap siya, etc. Yung command responsibility. Command responsibility does not fall within the culpable violation of the Constitution. Kasi pero yung mga sinasabi ni Kong Toby, Tiangco, he has knowledge, he knows what's happening, di ba? Knowledge of, yun nga yung, pero wala siyang, he did not benefit from it directly. Why? So, do you think that the President would allow something to happen like that nang he will not benefit from it? palagay ko naman. I will not, he did not allow. Baka hindi niya alam. I'm not sure. Pero iba yung paano ni Kong Toby. So, kasi may sinasabi si Kong Toby, nandun siya, pinagagalitan niya si Martin. So he knows, no? Si Congressman Martin Romualdez, si former speaker. But anyways, at the end of the day, we all know that
this is a numbers game. Yes, Yeah, political oo. din yan. Political yan. It's a political exercise, no? And you're right, no? Nakita niyo naman yung nangyayari ngayon sa ating ekonomiya, talaga namang very disruptive rin, no? Tapos pag nakafocus ka dyan sa impeachment, talagang lalo na sasabihin ng mga investors, mga business community, may instability talaga yung nandyan. Tingnan mo, the president is being impeached. So, we don't know what will happen. Will he be removed or what? So, nandun yung agam-agam ng investment community. So, with the complaints dismissed, si PBBM will no longer face any impeachment. This year. For this year, yeah. Pagka No, pero, inadapt ng plenary yung committee report na Committee on Justice. yeah, oo, pero hindi naman na rin siguro Wala na mangyayari yun, next wala year na yan yun, kasi wala. focus na rin ang mga legislators natin sa 2028 elections, di ba? Yun, totoo Yeah. yan. So, wala na yun. Yung kay Well, impeachment it's sad. ni BBM, Ako, it's dead already. Wala na yun. Nasasad din ako kasi kailangan pa rin ng accountability. No, Ben? No, medyo kung nakukulangan talaga ako sa mga nangyayari lately. But anyways, our next headline noted by the spokes, news of an impending Senate coup and ended with pictures of the majority members still together with Senate President Soto. Ano na? Nagulat nga ako. Alam mo, parang- congratulate ko lang, hindi sa pagbubuhat ng congratulate natin yung bilyonaryo. Sila yung nag-expose nung Oo nga, Ang true. galing. Talagang scoop na scoop yung Ang bilis ni bilyonaryo, ang galing imminent, yung imminent ko plus the aborted ko. Yeah. Bilyonaryo rin na nag-scoop dyan. Ang Ang galing talaga ng Oo galing nga. ng mga reporters natin at saka kumuha ng mga sources. Imagine, ako wala akong kamalay-malay na nabasa ko na lang sa Nagulat video na nga lang ako Nakita ko rin naman? nagulat na lang ako, ang daming lumalabas sa mga feed natin, tapos nakaupo si Senator Lawrence. So ang akala ko talaga, napalitan na yung Senate President, siya na talaga, kasi nakaupo na siya dun sa Biro mo, kung natanggal si diba? Tito Sen, saying Presiding officer lang pala. second shortest Yeah. sitting Kasi 6 Senate months, President. is it, no? Oo. 6 months. Ang bilis. Kasama pa dun yung bakasyon nung December. No? So, hindi ko alam kung saan ang pinanggagalingan din yan. Although of course, ang sinabi nga ni Senator Ping Lacson, dahil din siguro dun sa na Committee report. lumabas na committee Oo, report yung na draft na-implicate committee report. na talagang they're suggesting na mag-file ng cases against their their No, colleagues. No, There was a in the Senate. draft committee report na talagang nire-recommend na file ng kaso Senator Villanueva, Senator Yeah, Jinggoy, sino pa ba? Chis Escudero. Chis Oo. Escudero. Talagang, ang recommendation is talagang to file charges against them. Yes. According to Senator Ping. Pero, ang tanong, bakit si Senator Loren? Di ba kasi meron ding issues about Sa her anak niya. son, Oo, kay kaya Congressman din Leon siguro Leviste. baka na-abort din yun because of that. Dahil Diba? parang actually, tingin ko, hindi maganda eh. Tatanggalin mo si Tito Sen. Ang maging perception ng public is, tinanggal mo yan because you want to cover up Yung your issue sa colleagues, anak yung niya. colleagues mo, Oo. yung anak mo, That's you want to true. protect. Ganun ang masama Tsaka doon eh. Kaya ang- siguro yung iba, nag-atrasan, wait lang, mapapaso tayo dyan, Oo sasabihin nga ng mga tao. Kasi may current issue rin si Senator Loren. Hindi Yes. mo pwedeng ialis yung issue ng anak niya sa Oo, kanya. tainted eh. So, Yeah. medyo, kaya siguro na-realize ng mga ibang mga senators na initially, signified support, na-realize na, wag, ano tayo dyan? Iyari At saka tayo sa public opinion yan. At saka, Gov, imagine, may impeachment ng presidente, may impeachment ng vice president, and then ngayon mapapalitan ng Senate president. Ano ba Parang yan? masyadong, yung Tapos instability na talaga nagpalit ng country. Speaker of the House. Oo, tapos nagpalit ng Speaker of sa the may mga House. bali-balita din na magkakaroon din sa, although humupa na yan yung sa Speaker of the House. Masyadong magulo, masyadong maraming nangyayari. In the meantime- pag tinanong ko nga yung mga, katulad nito, si George at saka si Ron, yung mga makeup artist natin, tinanong ko sila, what do you feel, how do you feel about what's happening? Sabi na, alam mo, Miss Relly, wala na kaming pakialam kasi sa totoo lang, parang naguguluhan na rin sila sa nangyayari sa ating bansa. Masyadong maraming nangyayari na parang bahala na nga kayo dyan. We have our own problems and we don't care anymore. In the meantime nga, alam mo, kahapon, may mga kausap ako ng mga people's organizations.
ang feeling nila, napapabayaan na yung sektor, yung governance sa baba. economics, yes. No, Yung sa mga mas baba. importante. May mga kausap pa mga taga-urban Puro poor, politika na. mga ano, na laban ng mga malalaki, mga ano, kami na iiwan dito, sabi nila, paano tong kami mga informal settlers? Dapat may titulo na kami dito. Hanggang ngayon, hindi na asikaso. Ano yung housing, etc., etc. Kasi may pinag-usapan pa kahapon na nag-post sila na may term sharing na lang, 'di ba? Na inoffer kay Senator Loren. I mean, again, Ano ba? Hatian na lang ng ano? Ano ba hindi, yan? what's the point? Yes. Bakit Okay. pa, 'di ba? It's I very think, unnecessary. dapat Kailangan ng hindi continuity maikli na nga yung panahon. Correct, diba? correct. Bakit term sharing pa? Yeah. Dapat, anyway, solid naman yung, Yeah. dapat siguro, avoid talaga yung ganyan, mga na instability na, It's too much politics, Gov. Yeah, Too much ngayon, politics. ito pa rin, hindi pa rin tayo tapos. ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap has resigned as member of the House of Representatives. Mixed emotions ako dito eh. nagulat Kasi din ako. okay lang na mag-resign siya to give way to the investigation para maging impartial. And sa totoo lang, out of delicadeza, di ba? Oo, Pero ano mo, maganda, maganda. Pero ang tingin ko, it's too little too late. Bakit ngayon lang? Pero, Di ba? at saka wala pa namang conviction sa kanya eh. Pero, in fairness, nag-give Tsaka ba't siya up lang? Di ba silang dalawang magkapatid ang ano? Oo, nga, ano, na-implicate? kasi yung kapatid niya kasi district, siya party list. Baka yung partido nila sinabi na hindi ka na makakatulong, so papapalitan ka na namin ng ibang nominee. Ganun I sa see. party list. Oo, kasi kay Pwede kang Raffy palitan Tulfo rin kasi yung partido nila. So siguro ayaw rin nila Mr. Tulfo na madamay rin sila, 'di ba? Kasi yung party list ito no? Oo, sila Hindi Ed katulad Vic nung Yap- anak niya, I mean sorry, nung kapatid niya, siya lang yon, sarili lang niya, di ba? Pero yung party list, yung buong party list, will Yun, be correct. affected. Baka nga Oo. inter-party issue na sinabi na tumabi ka na muna dahil yung partido natin Nadadrag naapektuhan. na. Oo, Oo. nadadrag dahil baka ganun, hindi natin kung anong iba pang pero malalim pero doon. anong ibig sabihin nun? Kasi kailangan na baka mamaya biglang mawala na naman siya, mapunta na rin ng Amerika, and wala pang investigation. Mag-ala saldi ko naman. Mag-alasaldi ko Oo, na kasi siya, di ba? Sa mga kababayan po natin, sa mga suki ng The Spokes, yung magkapatid po kasi parang may recommendation na parang may umuugong na fa-filean. If not, na-filean ng kaso. In fact, they actually ano para silang si Saldico. Yun, No, parang they are ganon. actually one of the top 5 na ini-implicate dito sa case na to ng flood control. Yun, Diba? totoo yan. Oo. So kailangan talaga, and ang tahimik nga lately wala tayong naririnig about the two of them. Diba? Well, tahimik naman talaga yung mga yan. Parang hindi sila... Hindi, but I mean, the ano issues about them, dapat, nagsisurface na rin. Kasi nga, siguro natatabunan nga ng mga ang daming impeachment mananaki. case, ang daming Pero masyadong alam ko, nangyayari. nasa radar talaga yan ng ombudsman. Nababasa ko na nandyan sa... Yung mga contractor, congressman, yun, nasa radar yan ni Secretary, ni Ombudsman Boying. So, yun sila na... I think they're part of the 9 na medyo sabi ni Ombudsman hinug na at ready for filing na anytime. Yes, parang nag-expand pa nga, dumami So, pa yung list. Wala na siyang immunity, hindi ba? Wala na Oo, siyang immunity sa by resigning. Pero wala rin namang Wala masyadong immunity effect yun, kasi I don't Totoo know, lang. kasi yung si Senator Bong Revilla nga wala he failed. Hindi maka-invoke ng So we'll see what happened to this mga telenovela natin. Very exciting ang mga nangyayari sa atin ngayon. walang katapusan. So these are the headlines noted by the Spokes today. We'll have Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio when the Spokes return after this short break. And the Spokes is back. We shift from politics to policy to a different kind of national building. Sports, one of my favorite. From Olympic dreams to grassroots development, the Philippine Sports Commission plays a crucial role in shaping how the country competes and how Filipino athletes are supported. Joining our discussion live here at the Spokes, the chairman of the Philippine Sports Commission,
John Patrick Gregorio. But you are better known as Pato. Pato. Oh. Welcome to the Welcome, show. Thank you. Welcome to Chairman, the show. welcome, Chairman. So, pleasure So, to have you here. Chairman or shall I say Secretary? Secretary. Chairman po, Chairman. para mas maganda yung chairman. Mas maganda yung secretary. Well, Anyway, doesn't sige. matter, but you're the chief. And before we start, we'd like to congratulate you because we know that you are an awardee, best executive, no? Awardee ng PSA, tama Philippine po ba, Gino? Sports Philippine Sports Association. Association. Parang Yes. madala magbigay ng Congratulations. ganyang award. Thank you very much po. Mostly binibigyan ng award mga athletes. Eh. Opo. I was informed that I will get that award on Feb 16 as Executive of the Year of the Philippine Sports Association. So, isang karangalan kasi talagang bihira na mag-award ang mga kaibigan natin sa sports. Oo nga po. So, but this is not the first time that, every year po, meron palang, may ganun pang award. Meron silang, every year, meron silang Athlete of the Year. Yes, Yeah, yes. pero Athlete walang of the- Athlete of the best Year. executive. Hindi ko lang po alam kung how consistent yung Executive of the And Year. you've been in the position for how 7 long? months po. Wow. I was appointed by President last July 1. And for 7 months, meron na kayo agad award. You must be really doing a good job Thank in you. your, in Thank your you. position. Alam mo kasi ang ano nito ni Pato, ano yan eh, talagang sa sports, tourism, yan talagang ano niya, yan ang buhay niya, diyan umiikot ang Background mundo ko po. niyan. Happy kayo sa ginagawa niyo, ibig sabihin. Yes, Oh, very naging happy. Time Award ito, Time Award Yeah, I heard. for management, tourism, something like that. Yeah. So hindi na bago sa inyo itong mga awards na to. Sa sports Chairman, naman, naging oo. Secretary General ng POC to, Philippine Olympic Committee. Ng, ano, Yun ang inikutan ng buhay ko. Oo, BSP sa mga ganon, Sa basketball, boxing, rowing, yan. Olympic Kaya Committee. talagang yan ang Pero ano. kayo po mismo, you're an athlete. Well, college athlete. Yeah, and high school what's your athlete. sport? Basketball ho ako. Basketball. Yung dalawang kapatid Yung nito, dalawang magagaling kapatid na nyo, coach. di ba? Coach, Coach di ba? Coach Alan, Oo. tsaka si Coach They're Ryan. younger than you, di ba? Younger. But they look older. Sabi ko yan kay Coach Ryan. ha? Alam mo, at least for na sobrang heavy ng mga pinag-usapan natin kanina at about least- too much politics. And now at least I'm so happy na kayo yung guest namin because isa pang magandang balita no that you approved an increased allowance for the national athletes and coaches. Magkano po yung increase na yon? When I was appointed kasi, realization ko na yan because I was an NSA official for so long. I was Secgen of basketball, boxing, and then president of rowing. And alam ko, kulang talaga yung allowance ng mga atleta, lalo na yung About mga time, no? start up pa lang, yung mga very young athletes. Okay kung naka-Olympics ka na. Pero 90% ng atleta natin hindi naman pa nakaka-Olympics. Wala rin namang sponsors, Wala rin no? namang They're on their sponsors. own. So, nag-decide kami, kasama yung 4 na commissioners namin sa PSC, na across the board, 5,000 kaagad, immediately, no? That was 1 week after my appointment. Pero So, easily, that's 60,000 per athlete, no? And coaches. So before po it's 55,000, now it's 60,000 Ay, hindi po. na? Marami pong mga atleta na nung time Magkano na na yun, po? mga 10,000, 15,000 a month. So 10 to 15,000 a Opo, month so- lang yung allowance yes. nila before. So ngayon po, nasa And mga so, 20,000 yes, na. mga ganun na. Plus, of course, the allowances sa food, yung mga travel nila, yung uniforms In nila, fact, yung welfare nila. Napakaliit pa rin ng 20,000, no? Yung considering yung inflation natin, di ba? Gov, oo. So anong main thrust mo ngayon, Pato, sa PSC? Kasi lagi natin naririnig yung grassroots development, etc. Tatlo lang yan, Anong Gov. thrust mo ngayon dyan? Meaning, hindi ako nag-waiver dyan. Talagang focused ako dyan nung pagpasok ko. At in-explain ko yan kay Pangulo, in-explain ko yan sa mga kaibigan natin sa Office of the President. Tatlo po, yung kapakanan ng atleta, athletes welfare, that includes the food they eat, the uniforms they wear, the allowance they receive on time. Pangalawa, yung facilities management and facilities upgrade. Kasi pag-iwanan na ng panahon yung state of PhilSports, state of Rizal, state of Baguio, including yung after 35 years of the Philippine Sports Commission, wala pa tayong regional training centers in the provinces. So what we do now is every time... Usually, sorry if I may interrupt you, usually you also rely on the local government units, Very diba? important po yung partnership na yun. Pero hindi na harness yun eh. Hindi na harness yun. Ibig sabihin,
ang dami nating boksingero galing Mindanao, galing Visayas, galing Leyte, Samar. Pero pinupull out natin, dinadala natin sa Baguio. So, for example, in Baguio now, there are easily 8 to 10 young boxers. They're all from Mindanao. The coach is from Mindanao. So, ang ginawa natin, together with Senator Subiri, Bukidnon is now a regional training center for boxing. Uwi ho kayo ron. Balik kayo sa probinsya. Para hindi malayo sa pamilya nila. Tsaka sa pag-aaral. Tsaka sa, and yung 8 na yan, after 3 months, 6 months, baka 20 na yan. Oh, yun. Baka 30 na yan. Kasi nandun lang eh. Nandun lang. So, ganun no ang ginagawa natin. So, that's second. The third is sports tourism. Yung pag-host natin ng WTA, Alex Yun, oo Yala. nga, si Alex Iala. Hindi, oo. Ang ganda nun. Oo. Yan. Yung yung Tatlo sa po. golf, yung kay... Yung golf ngayon. Kay Tabuena, Oo. Luigi. Biro Ngayon, mo. may Asian Golf Circuit tayo. Oo. Ongoing yan sa Wakwak. There are 90 foreign golfers in an Asian Circuit now in Wakwak. And ang bayad ho niyan, ang nagbabayad ng hotel sila, ha? Kaya this is a fundraising event also, It, di ba? it should be considered as an investment, meaning yung sports tourism aspect na ginagawa ng PSC, may balik ho yan. Meaning, Yeah. we make people understand na hindi lang gastos yan. Investment ho yan. May contribution ho sa ekonomiya yan. Ang laki, ang laki Nag-boost niyan. ng moral din yan sa mga athletes natin eh. Iba rin kasi yung nandito ka sa home court mo eh, di ba? Oo. advantage. Oo, katulad ho yun si Tabuena. Sabi mo yan, Ah, home court sige, niya. home court. Ni Panalo Santa pa Elena. siya. Oo. Ang hirap nung pinanalo Kaya niya nga, yun. di ba? Oo, At international saka, mga PGA players ang kalaban niya doon. Sila Dustin Johnson. Saka hindi lang yung mga athletes nating nai-inspire, nai-encourage din kasi yung ibang mga kabataan din natin. 'Di ba? Kung nakikita rin nila na dito, Yung ginagawa, exposed sila yung eh. So, naging exposure, aspirational. Na paglaki ko, gusto ko ganyan. Pero nakikita nila, ganito pala ang level ng international. Competition, oo, Ganito iba. pala. Tama. Kaya nga, ito yung WTA tennis natin. Oo. We were monitoring eh. Natalo si Alex because she had a right thigh injury, no? Natalo siya. Sabi ko, puntahan pa kaya ng mga tao to sa semifinals fans? Punong-puno. Puno pa rin. Jam-pack. Nakita Oo. na. Ako, nanood nga ako eh. Tsaka Nanood celebrity nga si ako nung kay Alex. Alex Ako, I'm Ayala. one of the fans. Oo, ni Alex Ayala. Alam mo, I'm so proud of her. At saka ang maganda sa kanya, yung demeanor niya, no? Grounded. Very Oo. grounded na bata. Ang ganda-ganda, ang galing-galing, pero grounded. Ganyan na mga Filipino athletes eh. Kaya nakakatuwa, Oh, di ba? yung parang Manny Pacquiao, ganun din. Manny Ganun din Pacquiao, po, pareho. di ba? Yun ang Pareho yung maganda mga sa profile. atin. Pag tinignan Yes, mo, correct. great athletes, pare-pareho. Grounded. So, yung tatlo, yun ang tinututukan mo ngayon. yes, go, Ben. At saka yung may pera siya ngayon eh. May, lumabas, narinig sa may pera mo. Opo. Pero I was about to ask that, Gov, kasi ang gaganda nitong mga gustong gawin ni Chairman, mabuti may budget kayo, kasi bakit hindi nagawa ng mga ibang administrator? Hindi kasi In the past. may batas kasing pinasa na 5% ng gross revenue ng PAGCOR should go to PSA. Ang ginagawa ng PAGCOR, binabawasan ng mga kung ano-ano, hindi gross. So nagpunta sa Supreme Court. Si Congressman Yengiao. Nanalo sa Supreme Court. Sabi niya, malinaw ang batas. So ngayon, mabibigyan Yung buong 5% ang PSC niya ng natatanggal. buong Yes, 5%. yes, Ang that- collectibles that's niya, 33 billion. Yes, more or less, Ilan mga bang, pero hindi 37 kaya naman billion. ibigay ng PAGCOR ng 37 million. over 33 billion. 33 billion. Over 10 years. Over 10 ang, years. Ang decision. Pero we're now getting the 5% na para sa Philippine sports. Malaking bagay yun. Kaya very focused ho talaga yung approach namin on athletes. Sorry, the 33 billion, Mr. Chair, is the parang Utang, yun, yung utang. retro, no? Mga because of 37 po eh. Because Actually, nanalo that is nga the kayo doon sa case, no? Yes, nanalo so, po yung over and final. above what you will be receiving, the na 5% from PAGCOR, you would still be receiving the 33 to 37 billion that is over correct. 10 years. That is correct. Wow. And okay. then, very open man ho sila, Chairman Altenco dyan. Ano po yan, nag-usap na po kami kasama ni Executive Secretary Ralph, and plinat na po namin yun. And ang importante lang naman na they understand talagang saan ba ma-allocate. Yun ang importante. And very Baka important. ma-flood control tayo Yun dyan. nga. Kaya nga. So very important yung... Hindi yan. Kailangan transparent pa rin talaga, Nandyan si no? Chairman Pato. Kasi I wonder, how much do you spend really for an athlete like Alex Ayala? Although I know si Alex, kitang-kita mo naman sa mga sinusuot niya, ang dami niya Sponsors. kasing mga sponsors. No? But not all our athletes are like that. No? Yes. So, ano na ang average? Pag ikaw ay isang atletang lumalaban na sa Olimpiada,
Easily ang katabi mong mga coaches diyan mahina na ang 6. Di ba? Yung sports nutrition, sports psychologist, conditioning coach, head coach, lahat na ng klaseng Therapist, coach. dapat meron ka Di rin, ba? di ba? Lahat na ng mararamdaman mong sakit ng katawan, may kanya-kanya na silang assignment diyan. Yung kinakain kanya-kanya. It is a very expensive process to develop an Olympian. There was a study nga in Australia so many years ago na kinukompute nila ang bawat gold medal is 1 million Australian dollars. Wow. Ang ini-invest mo sa isang atleta bago niya makamit Makamit yung gintong 1 medalya. million. Sa yes, atin, Australian dollars. Ganun rin ho siguro. dapat ganon. Di ba? Dapat, pero I don't think na nagagawa natin yun, di Hindi mo, ba? meaning, it took us 96 years to win our first gold in Tokyo, Hidilin. It took us 3 years to win 2 more golds. We've won 3 golds in the Olympics. In the recently concluded Southeast Asian Games, tayo ng Singapore sa most number of gold medals won in Olympic sports. Yes, we were number 6 in the total medals kasi marami hong laro dyan na mga yung mga dinadagdag na hindi wala ho sa Olympics. Pero in terms of Olympic sports, we were tied first 1-2 tayo ng Singapore. Yeah, Tinalo that's a natin. good- So that is a good indicator. indicator, yeah. Good news yan, pag ganyan. Yun po So, yung may aasahan ginagawa pa tayo sa Olympics. Dapat, May aasahan pa ba itong tayo? Los Angeles, nako, nandyan pa ho si Tingin nyo. Kaloyulo. Nandyan yung kapatid niya. Oo. So, mga ilan yung ini-expect natin? Ay, siyempre ho, kung kayang mahigitan yung 2 ginto ni Kaloy, Ni Kaloy. sa Los Angeles, mas maganda yon. Diyan magaling naman yung POC president natin, si Bambol Tolentino sa Oo ganyan. nga. Kasi para sa kanya, yung SEA Games, Asian Games, tsaka Olympics, gera yan eh. Pinaplat mo talaga kung paano mo Magaling din. posisyon. Very competitive rin kasi siya. Ay, no? yes, Si yes, Mayor yes. Bumble. Oo. Kaya, so, anong aasahan natin sa mga susunod na mga araw? Sa akin ho, we're preparing very hard for the Asian Games in Nagoya. The last 2 Asian Games in 2018 and 2022, 4 na ginto tayo. Kailangan mahigitan natin yung 4 na ginto na yan ngayong taon sa Nagoya. And now we're really preparing for a very successful Los Angeles Olympics. Kasi parang home court natin yung Gob. Oo, ang dami Yung- Oo, ang daming Pinoy dyan. Home court natin Tingnan mo yan. yung nangyari kay Alex Iala sa Abu Dhabi. Sa Australia. Tsaka sa Australia. Australia. Tsaka sa Abu Dhabi kagabi. Meron akong nabasang article, napaiyak ako doon sa yung... Nakakatuwa kasi yung mga Filipino everywhere. No? Talagang full Yung support game sila sa ni kababayan Alex natin. kahapon, kung na-monitor natin, 3 sets eh. Oo, Talo na siya, 0-4 na eh. correct. Nanalo pa siya. Talagang iyakan daw lahat ng mga Pilipino ron. Kasi pag may laro si Alex, punong-puno talaga. Talagang yung suporta ng mga kababayan. Tsaka hindi lang ha, pati Rockstar international. si Alex eh. Rockstar talaga siya. And we're monitoring how the WTA releases their news. Ang nakabandera talaga si Alex. Oo. Yeah. Number 45 na siya sa ranking. Number 45 Pero mabalikan from 50. natin yung sinabi nyo kanina, Gov. I'm very much interested dun sa mga regional hubs. I think it's about time, no? Ngayon po ba you're saying meron kasi with Senator Migs in Mindanao, di ba? Sa Bukidnon po yun. And then where else? Meron pa po bang ibang regions? Nung sinuri namin, nung pinag-aralan namin yung mga developments ng mga athletes, marami talaga Visayas Mindanao. Karamihan ng atleta natin nandun talaga. Even in the UAAP and NCAA. When Why you do look you at think so? Oo. Why do you think so? Ano kaya ang... early on sa buhay ng mga bata, Oo, wala struggle silang eh. Or baka silang na-ins- sa struggle. or baka na-inspire- Kapalit nun, yung focus nila sa sports. So, na-inspire sila sa mga rags to riches stories ng mga the likes of Manny Pacquiao. Because it is true. Si Elordi, di ba? Because it's Cebuano. Because it is true. Hidilin is from Zamboanga. Zamboanga. So, you will have more regional hubs. You're Yes. saying you'll have more regional hubs in Mindanao and in Visayas. Yes, but let me explain. It cannot be a hub na yung isang probinsya may malaking stadium tapos mayroong 20 or 30 sports. It is a hub for a parang one Particular. province, one sport. Okay, very specific Kung dapat. saan ka may Saan ka potential magaling. mag-excel. Doon ka lang makaproduce ng namin mga Maganda rin gandang yun, athlete. no? Doon Para ka lang focus ka So doon. sa Zamboanga, it is a regional training center for weightlifting. Weightlifting in Kung halimbawa Zamboanga. sa Central Visayas, football. Or yes, Central yes. Visayas in Sa football. Baguio, Cordillera,
combat sports. Pero etong mga Sa to, amin, wala sa pa Visayas, to. sa boxing. Boxing. Oo nga, sa Boxing. inyo madami. Oo, yeah. Pero wala pa itong mga to, Chair, no? Meron na. Nandyan na. Meron na to. Ano, You mean ma'am, existing sa- na yung regional hubs yes, na to? sinimulan na natin. nagagamit maniwala na ng po mga kayo sa atleta Candon, natin. Candon, Ilocos Sur. It is a regional training center for archery. Archery. Daan-daan ng archers doon, araw-araw, So, nagpapapanik. meron ng training center in Yes, Candon. apo. Tapos this Friday we will sign regional training center for the Cordilleras, combat sports, ang Baguio. How many are the existing regional hubs now and how many are already in the pipeline? Ang nasa pipeline po dyan, mga 12. Mga 12. Sama mo yung Eastern Visayas. Nasa radar na natin. O yan, no? Dapat Hindi, priority importante yung yan. magkaibigan tayo. Hindi, pero- at saka, Hindi, dapat sa Nueva Ecija rin. Conscious kami, ang dami naming... Hindi, ano yan, ang hotbed yung Eastern, Oo nga. Eastern Hindi, Visayas. Maraming boxers Hotbed. talaga Oo, sa inyo maraming boxers. nanggagaling. Si ano yun, yung bronze medalist natin sa Tama. Olympics. Si Villegas, Yes, taga he's Eastern from, Visayas. tama, bronze medalist sa boxing. Taga Eastern Hindi kasi Visayas. So, ano yan, talaga pong nakafocus tayo dyan. Yeah. So, ano po yung, how do you feel as a PSC chair that Filipino athletes have been winning international, no, katulad po nila Alex Ayala. But before you answer that, Mr. Chair, we need to pause for a break. The Spokes is back. Still with us is PSC Chairman Pato Gregorio. Hanging question natin kanina, Mr. Chair, how do you feel as a PSC Chair that Filipino athletes have been winning in international meets without any assistance from PSC? Well, Wala ba? Hindi naman po. Ever since talaga namang hindi nagkulang ang suporta ng Philippine Sports Commission dyan. Hindi po nagkulang ang suporta ng Pangulo dyan. Recently, nung sa Southeast Asian Games, lahat po ng nagmedalya dyan, binigyan ng reward ng PSC. Pero, and PAGCOR, dinoble pa ho ni Pangulo. Kompleto po yan. Pero yung during, pero ito Yung yung training, after na to, training. no? During the training, during the preparation. Lahat po ng atleta before a tournament and every year, yung NSA, they submit a budget for their national athletes. That includes training abroad, competitions abroad, the uniforms they wear, the food they'll eat, kung saan So sila they submit lalaban. their budget, oo, yung budget malaki requirement po nila. ang budget na And nilalaan then, para sa mga sports. tapos kayo naman ang nag-allocate. Yes. Kung yes. magkano And yung kami, ang PSC ang nagfa-fund. ang nagfa-funds nun. At saka siguro dapat yung corporate sector pumasok na rin dyan at tulungan, no? Kasi nandyan din Which sila. is Yung iba happening kasi now. Kaya lang nakafocus lang sa basketball. There are other sports where we can have I think namimili rin good kasi results. syempre yung mga sponsors, kung mga rockstar katulad ni Alex Ayala. Kasi syempre parang artista rin yan, no? Naghahanap rin sila nung talagang marami ring magiging following. Well, tama naman po yung strategy nila sa brand. Tama naman yung strategy nila sa corporate. Kaya ang role dapat talaga ng Philippine Sports Commission, Yung balancer. yung grassroots sa ilalim, kumbaga ba, tumutulong na kami para magawa yung brand ng bata, ng tama. So atleta. kasama na yun sa Kasama programa po yun. nyo. Yung regional training centers, yan yung pinaka-foundation ng grassroots Yung development. sa In other regional words, training centers. Sorry, Gov, sige. pasensya na. To that point lang, bago natin iwan. Ibig niyo sabihin, hindi lang kayo nakafocus dun sa training to enhance their skills as an athlete, pero yung overall na personality na nung, Yes, yes. nung atleta natin, which includes yung branding Yes. nila. Ano po yan? When we profile the athlete and yung potential ng athlete, sa batang Pinoy pa lang, palarong pambansa, pinaplot na namin yan hanggang saan papunta tong batang to. Kasi yung batang Pinoy is your grassroots program from 7 to 15 years old. Tapos yung 13 to 18 is yung palarong pambansa. Yeah. Kami ho ni Secretary Sani Angara ngayon, plinat na namin yan na parang hindi na nagduduplicate yung good. age. At kung ano yung sport mo ng batang Pinoy, dapat tuloy-tuloy siya sa palarong And pambansa. ito po ba yung mga best dapat na yan, practices? no? May continuity. May continuity na. Oo. Tama yan. I'm guessing na we can also learn kasi from other countries na talagang ang daming mga medals na nakukuha nila in the international competition, di ba? I'm sure they have their own strategies that we can also learn Yes, from, ang di ba? strategy na yan Zek, is yung mga medal-rich individual sports. Very focused sila. Alam niyo, kaibigan ko ho yung secretary ng sports sa Indonesia.
ang isang gold medal nila nung huling Olimpiada rock climbing sports climbing. Di ba? Na may aakyatin ka in 4-5 seconds, sa taas ka na. And talagang pinaglalaanan nila ng pondo yon. Yeah. Marami na kasing Olympic sports na talagang pwede na ng mga kabataan. Skateboard is a good example. Yung Southeast Asian gold medalist natin, 11 years old. Oo nga. So, yan, pwede nang lumaban sa Olympics sa LA yan. Siguro by then, 12 years old, 13 years old lang yan. Kaya very critical to mga regional centers na itatayo mo Yes. Pero ang tanong dyan, okay, nandyan facilities. Yung mga trainers, kasi yung ibang mga coaches natin, si Crelly, alam mo, mga foreigners pa yan. Oo Sa nga. mga Totoo yan. halimbawa sa football, sa yan. iba, puro mga foreigner. Yun ang problema natin. Yung paano iba gusto natin lang sa Metro i-equip Manila. sila yung ng mga trainers na tama? Actually, talagang napakaganda nung tanong na yon kasi talagang dapat paliwanag natin yon. It is not simply putting up that the facility. regional Facility, training. Kasi pag mali naman yung coaching mo, mali naman yung talent identification mo, wala rin. Kaya importante we have at least mga 30 foreign coaches now in the Philippines. Ano In all mga sports yan? particular sports. From archery, yung archery Olympic coach ng ng Korea, talagang #1 in the world yan. Ano, nag-pirate natin? Na-pirate Kaya nga, natin. mabuti pumapayag sila, Na-pirate na natin. instead na ang Yung tine-coach nila yung mga Olympic citizen coach nila. ng Korea who has produced easily 10, 12 gold medals for the Korean Olympic team is now with us. Kasi ang deal na ginagawa namin ngayon sa PSC, GovSec, is when you get a foreign coach, kailangan kasama sa kontrata niya na kasama yung regional training center. So ang gagawin po natin ngayon at ginagawa na natin ngayon is we are now, together with the NSAs, we're identifying yung mga former athletes na pwede mo nang ibalik sa probinsya nila. Sila na ang To help magturo. the mga lead trainers Sila na nila, lead magko-coach. coaches. So, yan, PSC will fund that. Even yung mga regional training centers, once you are identified as a regional training center, yung LGU support, kasama ang PSC support. Ang importante lang, Gov, that mismo yung LGU raises their hand and says, kursunado namin yan, tutulong din tutulong kami. sila. Kailangan kasi po ng pwede support ng LGU Sige, dito ka lang sa amin, pero gastos mo yan, wala akong taya. Hindi po pwede. Kailangan may commitment dapat, ng tama. local government. Kailangan si governor, si mayor, sportsman din. At alam, Or at naiintindihan least niya help, rin. at least kahit na hindi sila athlete, no? Pero alam nila yung importance. Yung importance. Oo. So that Kasi they can support ang the ano program. talagang, ako nga dati, mayroon ako dyan, bola kontra droga Hanggang 16 years old lang sa akin, above that, hindi na. Dahil gusto ko yung mga bata, at the very start, matrain na sa sports. Maiwas sa mga bisyo. Yeah, Ito yung focus, values din training kasi ka, na- training, That's- discipline. Yeah, Yan ang importante niya. Kasi pag atleta ka, you have to wake up early. Diba? Sleep early. Sleep early. Totoo. Eat well. Iba talaga ang avoid nagiging character ng mga Nako, athletes. yun ang talagang... oo. Yung nai-inculcate na values sa kanila, ibang klase di ba? And at the same time, no, maganda rin to para sa buong pamilya. Di ba? Kasi nga, they can look forward to something, yung hope that it also brings to the entire family. Especially kung mahihirap talaga yung pamilya. Kaya yung oo. sports is a great equalizer. That's true. Totoo yan. Sports is a Karamihan great ng mga equalizer. ano natin, marami tayong mga atleta na nag-excel na galing sa hirap. Kaya yun ang pag-asa nila Yun ang investment ng pamilya. Kaya kung minsan nga yung sinasabi natin na yung bata nagbenta ng kalabaw para sa kolehiyo. Hindi ngayon Kung minsan talagang magsasakripisyo yung magulang kasi may paligay yung bata, may laban yung bata, may palarong pambansa yung bata. Yeah, well, that's good kasi kailangan din ng atleta ng suporta ng buong pamilya rin nila, hindi lang ng Yes, yes. government. Ang community as well, And the no? community, yes. And you're also leading efforts to link sports and tourism, sabi nyo nga kanina, no? Which is, I think, very good, no? And you've been proving that you're right, no, in this endeavor now. So how big is the economic potential ng sports tourism natin sa Philippines? Tingin nyo, Alam mo, Chef? Sek, sa tagal ko sa sports and tourism, dyan lang naman umikot ang buhay ko since nagkakilala kami nila Govin 20 years ago, more than 20 years ago. The biggest tourism events in the world are sports events. Correct. Diba po? Mga fanatics din Olympics, kasi ito World di Cup, ba? Grabe, diba? Formula 1. Lahat po totoo. yan. Ang pinakamalalaking na-excite na pagbiyahe ng mga tao is to watch international sporting events. Totoo yan. Look at yung mga tennis sa Nako. Australian Oo, Open. oo. Grabe ho ang ano dyan. There is a study when we hosted the basketball, FIBA.
yung SBP, yung World Championships, may pinagawa sila SBP, sila Chairman Pangilinan na study, na sa bawat $1 na ginastos natin, ang ibinalik sa atin $15. Nung nag-host ho tayo ng volleyball, naglaban ang Bulgaria versus Italy. Minomonitor namin, milyon-milyon ang nanonood sa Europe. Nanonood nung Yung ano nga po ngayon sa Nuvali, Volleyball. laging merong event doon ng beach volleyball. That's correct. And laging puno-tuloy yung mga restaurants, no? Kasi tiga doon ako, Gov, eh. Kaya lang medyo malayo yung restaurant ko doon. Pero yung hotel, etc. Laging puno pagka may mga games yung sa beach volleyball. So you're right, no? Talagang nagdodraw kasi ng crowd Correct, itong correct. Sports mga tourism. ganito, yung sports Tsaka tourism, yung ano po, sports activities. maybe we don't realize it. But itong tennis, there were 32 players. Ilan ang Pilipino? 3. So there were 29 foreign guests. And makasama niyan, yung entourage, yung ano May niya. entourage. Yes. Isang ano lang Coach ho, nila, isang family Instagram members lang. Isang nila. Instagram lang. na I am in Manila. Oo. Totoo. Ano na ho yan? And look at all these endorsements. Nakakain ako ng pansit canton or kare-kare. Oo. Oo nga. Oo, Pero di ba? pagka ganun po, Chair, how are you able to convince yung mga international na natin, partners natin, nandito nila gawin sa Ano atin? po? May mga auction ba yan? Do you bid? Yes, yes. Iba May nagbibid, no? Diba? Nagbibid ba yan? Nagbid, but it I is mean, the bidding, I mean, aggressiveness and the professionalism of the National Sports Association. And your Kasi- readiness, no? To Oo. show that we are ready. Correct. to Kasi accept yung WTA those. ho, akala nila we were interested in 2027. Kasi nag-decide, nung tanggap ako ng tawag kay Secretary General, Mayor ng Navotas, John Ray Tiangco, nung August. Sabi niya, Chairman, interesado ka ba sa WTA? Oo naman. Siyempre, oo. Tapos sabi ko, kailan ba yan? Sa January na kung gusto mo. Sabi ko, pag nasarahan mo yan with WTA, that time nasa Wimbledon, pag nasarahan mo yan, game na yan. Nasarahan mo mga November na eh. So we had 45 days to plot this, to prepare. Nakita mo naman, Govben, napakaganda. Ang ganda, ganda. Talagang parang hindi nga ho Rizal eh. Talagang that transformation of a Oo city. nga. Kasi ma'am, when we host international sporting events, we do two things. Yung sinabi niyo, yung aspiration para sa mga kabataan. And number 2, we showcase the city. It gives us an opportunity to transform a city Tama. because of sports. Kasi mahirap namang lagyan ng... It's a very good promotion also for the LGU. It Diba? It can bring investors as well And not only later that, on. ang ano dyan, bago pumunta dito, after, baka pumunta pa na ng Boracay yung mga yan, pumunta pa ng ibang Alam mo na, yun nga yung tourism talaga. Yun Maraming talaga. ano yan, Kasi, domino alam mo, effect. ako lang ito, Pato. Mayroong World Cup ng football, di ba, sa New York. Yes. Sa itong darating. June at saka July. Mayroong US Open ng golf. Alam mo, ako nakabook na ako ng eroplano at saka hotel. Baka Yung kailangan mo grupo ng namin. alalay. Ayun na. Hindi mo kailangan ng alalay. Kasi, Sama mo. Ayan. talaga, it attracts, it Pero attracts, yun, naplano nyo na ng husto. Oo. Because nung huli kong chinek a few weeks ago, yung finals ng World Cup sa New York, ang isang ticket, alam mo magkano na, Gob? Ang isang ticket sa finals, $60,000. Wow. Hindi, I'm sure yung kay Gob, kung matagal na niya, plinano yan. At saka siguro libre yan. hindi. 60,000. Mura pa. Hindi, pero gano'n na ho. Yeah. That is the effect of sports tourism. And people talk about it, people are proud. Kaya kailangan talaga mag-invest ka rin muna. Just like any business, di ba? Mag-invest ka rin muna. Kaya you're on the right direction of especially putting up these training hubs, no? Regional training hubs, Yes. di ba? Yun po yung investment. Ang end product is when you host. When you host and you get returns from in tourism receipts. Yeah. And it is all part of the strategy of President Marcos. Yun po, gustong-gusto po niya talaga yung programang yan. Happy to hear that. These are very good news, no? Kailangan Oo. natin yan Oo, may ngayon. pag-asa Pero, tayo, sports Yes, pa. talaga. And, Gov, ngayon, nandito na tayo sa tough questions natin, di ba? Oh, this is the part ng tough questions of the Inom muna spokes. ako tubig. So, yung Philippines po, if it fails to improve its Olympic medal performance in the next 2 Olympics, should the PSC leadership be held politically accountable? Ano naman po yan eh. Meaning, the PSC, appointed by the President yan. And we serve at the pleasure of the President. So, anytime ho yan, pwede talagang alisin yan. Ang importante po kasi rito,
before you win that medal is yung partnership ng Philippine Olympic Committee at PSC. Kasi for the longest time ho, laging magkaaway. Oo nga eh. Kaya nadidistract yung Kaya mga ngayon, at yung least mga dyan man atleta. lang sa sports, wala tayong Ay, politika. wala po. Kasi unang-una, matagal na kami magkasama ni President Bambol. Talagang matagal na kami magkasama sa sports. Tsaka So, siya very next. passionate talaga yun eh. Next tough question. Yes, Ay, okay. kung tough question ito. Di ba may nangyari yung kay Goma recently? Yes, Anong gagawin o anong ginawa ng PSC? Ano yan? Nakausap ko personally si Congressman Richard dun sa alitan nila sa fencing. And alam mo po, yan ang mga alitan ng pag pareho kayong sportsman, pag pareho kayong emosyonal sa pinagagawa nyo, then talagang hindi naiiwasan yan. Nung kinausap ko sila at kilala ko rin naman ho yung presidente, sabi ko, ayusin nyo na lang yan para kung ano man yung tampuhan nyo, ano yung hindi nyo pag nag-uunawaan, ayusin nyo. Kasi yan ang number one issue talaga sa sports. Pag nadidistract yung atleta, Correct. dahil nag-aaway yung mga liderato. Oo. Pero in the last few weeks that I've been with Congressman Richard, alam ko na parang ano na yan, maayos na nila. Sayang din So, naman kasi ang daming magandang sa- nangyayari. So we don't need mga ganitong it gives a bad image also. No? Siguro nga yung mga emotion nila, and their desire to excel, to And be to win. competitive, to win. Talagang Anuhan sila eh. Ano yun? Sabi ko nga ako, kuminsan nag-joke ako na kuminsan yung politics in sports is worse than politics in politics. but nasanay na ho tayo dyan. Hindi naman Very siguro. Hindi naman passionate. hindi. And Nasanay na if tayo private dyan. corporations begin to dominate po yung athletes training natin, yung athletes development, could government sports programs become irrelevant? Di ba? It has to naman. go hand in hand. Yeah. Meaning, hindi papasok yung Hindi talaga. pribado kung hindi nila nakikita na yung gobyerno hindi Tama. tumataya. Hindi naman din talaga pwedeng private sector lang. It always has to be led by the government. And ano yun, when the private sector sees that government is spearheading it with a very clear program, ay, nandiyan na sila. Papasok na Pag alam nila na meron kayong maayos na plano. na plano. Very clear. And the leadership, I think, very important is the leadership matters. Okay, ito, last tough question. Alam ko maraming pangarap to si Pato as PSC chairman eh. Pero hindi ba dapat mag-concentrate na lang tayo sa weightlifting, yung kay boxing at saka yung gymnastics sa Olympics? Actually, that's a very tough question and we have proven na talagang yung mga medal-rich individual sports ang pwedeng magbigay sa atin ng maraming karangalan. As long as the needs of all the NSAs, regardless kung Olympic sport ka o hindi Olympic sport ka, ay napupunuan at nabibigyan ng karangalan. Kasi hindi lang naman Olympic sports yan. Hindi lang naman Olympics yan. May World Games tayo. Yeah. May Asian Games Tama. tayo. May Southeast Asian Games tayo. But as a matter of strategy, yung individual sports like weightlifting, swimming, Yung merong mas, archery, potential. yung marami hong sport, maraming gintong pinaglalabanan, nandyan talaga ang potential. I think hindi ho tayo mako-contest dyan. Pero yung kunyari, basketball, sinasabi ng mga Pilipino, ng mga tao na hindi tayo mananalo dyan. At the end of the day, dyan pa rin ho tayo masaya. Oo nga. So, Isa rin yan, oo. wag na natin, Bigyan mo pa rin ng support. Wag na natin kalabanin Siguro yun. prioritization Oo, lang wag na natin ng kalabanin pagdating yun. sa budget. Kasi limitado yung budget. Kumbaga, the right mix. The right mix. Yeah, The right the right mix. mix. The right oo. mix. Nako, Without, no. Yeah, nako. Gov, ang ganda ng discussion Oo natin. nga, At oo. saka, at least, what a way to end our program for today. No? Again, sabi ko nga, puro politika na lang yung naririnig natin. And now, it's very refreshing to hear from you, your programs and your plans. So, again, congratulations for a well-deserved no, Thank you very much. na Thank you very much. award. And thank you Malaking for this pag-asa natin sa opportunity. sports Yes. with Chairman With you Pato. there, with yeah. you. At marami pa kayong Nandyan. magagawa. 7 months pa lang kayo. Oo. Okay. So, sports reflect more than competition. They reflect how a nation supports its people and pursues excellence. So again, I'm former Cabinet Secretary Relly Fajardo. I'm former Governor Ben P. Ibardoni. And we And we are are the the Spokes. Spokes.